San Pedro Apostol. Si San Pedro ay isa sa 12 apostol ni Jesus. Sa kanya ipinagkatiwala ang susi ng pamumuno sa simbahan. Ipinagkailan niya si Jesus ng 3 beses bago tumilaok ang manok. Ang imahen ni San Pedro Apostol ay nasa pangangalaga ni Ginoong Pedrito Francisco at pamilya. Ang kasalan sa Kana. Ang unang himala ni Jesus ay ginawa niya sa isang kasalan sa Kana, Galilea. Sa himalang ito, ginawa niyang alak ang 6 na tapayang tubig. Ang imahe na ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jasper Haima at pamilya. Ang pangangaral ni Jesus sa Samaritana. Habang si Jesus ay nasa Samaria, nakipag-usap siya sa isang Samaritanang umiigib ng tubig mula sa balon. Sa Samaritanan niya sinabi na siya ang tubig na nagbibigay ng buhay. Ang imahen na ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Pong de la Cruz, Librada at pamilya. Ang pamamaalam ni Jesus kay Maria, ipinakita sa tagpong ito ang pamamaalam ng Panginoong Hesukristo sa kanyang ina upang simulan ang kanyang paglalakbay upang magturo ng magandang balita. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng apostolado ng panalangin. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Sumakay si Jesus sa isang hiniram na hindi pa nasasakyan ni numan. Inilatag ng mga disipulo ang kanilang balabal sa likod ng asno kung saan sasakay si Jesus at lumabas ang maraming tao upang salubungin siya. Ang imahen na ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong June at Ginang Girly de la Cruz at pamilya. Ang huling hapunan. Ang huling pagkain ng Panginoong Hesus kasama ang mga alagad niya bago ang pagtataksil sa kanya ni Judas at ang pag-aresto sa kanya. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga nina Señor Jesucristo de la Ultima Cena, Ginoong Ruben at Ginang Neria Eusebio at pamilya, San Juan, Ginang Mercy Marzo at pamilya, San Pedro, Ginoong John Roby Martin at pamilya, San Felipe, Ginoong Randy Roy at Ginoong Rafael Castro at pamilya, San Andres, Ginoong Eric at Ginang Michi Francisco at pamilya, San Judas Tadeo, Ginoong Pong de la Cruz Librada at pamilya, Santiago Menor, Ginoong Nestor at Ginang Susan Hernandez at pamilya, Santiago Mayor, Ginoong Santiago at Ginang Maria Teresa Castillo at pamilya, San Simon, Ginang Rosana Kitain at pamilya, San Bartolome, Ginoong Larry at Ginang Christy Ortega at pamilya, Santo Tomas, Ginoong Fernando at Ginang Mary Rose de Leon at pamilya, San Mateo, Ginoong Angelito at Ginang Rampel Santos at pamilya, Judas Iscariote, Ginoong June at Ginang Lori Pangilinan at pamilya. Ang panalangin sa halamanan ng Getsemani. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalak ang loob niya. Tinigib ng hapis, tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animo ay malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanya ang mga alagad. Ang imahen ng panalangin sa halamanan ng Getsemani ay nasa pangangalaga ni Ginoong Pirpo at Ginang Konting Sebastian at pamilya. Ang pagdakip kay Hesukristo. Dumating si Judas na isa sa 12 at kasama niya ang lubhang maraming taong may mga tabak at mga panghampas mula sa mga pangulong saserdote at sa matatanda sa bayan. Ang isa sa mga kasama ni Jesus ay iniunat ang kanyang kamay at binunot ang kanyang tabak at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang tenga. Ang imahen ng ang pagdakip kay Hesukristo ay nasa pangangalaga ni Ginoong Antonio Santos Jr. at Ginang Yolanda Santos at pamilya. Ang paghahampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato. Ito'y isa sa tagpo sa 2 misteryo ng hapis. Iginapos ng mga Hudyo ang ating Panginoon at hinagupit ng makailang ulit hanggang sa ito ay mawala ng malay. Ang imahe na ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong June at Ginang Lori Pangilinan. Ang pagpuputong ng koronang tinik. Nang magkagayoy, dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo.
at nagkatipon sa kanya ang buong pultong at siya'y kanilang hinubdan at dinamtan siya ng isang balabal na kulay ube at sila'y nangagkama-kama ng isang putong na tinik at ipinutong sa kanyang ulo at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo at sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang nilibak na nasisipagsabi, "Magalak, hari ng mga Hudyo." Ang imahen ng pagpuputong ng koronang tinik ay nasa pangangalaga ni Ginoong Resti at Ginang Dolor Castillo at pamilya. Ecce homo. Lumabas nga si Jesus na may putong na tinik at balabal na kulay ube. Sa kanila'y sinabi ni Pilato, "Narito ang tao." Pagkakita nga sa kanya ng mga pangulong saserdote at ng mga punong kawal, ay sila'y nagsigawan na sinasabing, "Ipako siya sa krus, ipako siya sa krus." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kunin ninyo siya at ipako ninyo siya sa krus, sapagkat ako'y walang masumpungang kasalanan sa kanya." Nagsisagot sa kanya ang mga Hudyo, "Kami merong isang kautusan at ayon sa kautusan na yaon ay nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos." Ang imahe ng Ecce Homo ay nasa pangangalaga ng pamilya Santiago. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kinuha nga ng mga punong saserdote si Jesus at lumabas siya na pasan ng kanyang krus patungo sa lugar kung tawagin ay dako ng bungo, Golgotha sa wikang Hebreo. Makaraang mahatulang mamatay, si Jesus ay pinagbuhat ng kanyang krus sa lansangan ng Jerusalem patungo sa Kalbaryo. Ayon sa tradisyon, si Jesus ay nadapa sa kanyang daan tungo sa Kalbaryo ng 3 ulit. Ito rin ang sinasaad sa ika-6 na estasyon ng bagong Via Crucis. Bagaman hindi hayagang binanggit sa Biblia ang dahilang pinapatnubayan ng makataong debosyon na naghahayag na si Jesus ay nadapa, ay maaaring basahin sa pagitan ng mga kataga. Ang tradisyonal na Via Crucis ay nagsasaad na si Jesus ay nadapa ng 3 ulit. Ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ay nasa pangangalaga ni Ginoong Alberto Valentin at pamilya. El Encuentro de Hijo con su Madre. Ang pagkasalubong ng mahal na Birhen kay Jesus sa daan patungong Kalbaryo. Nang masalubong ng paningin ni Maria ang mga mata ni Jesus, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Dito naunawaan ni Maria ang misteryo ng pag-ibig ng kanyang anak na si Jesus. Sa pamamagitan ng krus lamang, makikilala natin kung sino siya. Hindi naging masaya ang pagkakita ng Panginoon sa mahal na Birheng Maria. Nang magkita sina Jesus at Maria, si Jesus ay may pinapasang krus at may koronang tinik sa kanyang ulo. Dugoy dumadaloy mula sa mukha ng Panginoon. Napakalungkot ni Maria nang makita niya ang mukha ni Kristo na labis na nagdurugo dahil sa koronang tinik. Ang imahen na ito ay nasa pangangalaga ni Ginang Anita San Pedro at pamilya. Ang paghahabili ng Panginoong Jesus kay San Juan sa mahal na Birhen. Ang ika-4 sa huling habilin ni Jesus. Inihabili ni Jesus si Maria kay San Juan upang ito ay kanyang pangalagaan. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Ginang Justina Bautista at pamilya. Kalbaryo, si Maria sa paanan ng krus. Matapos na si Jesus ay madakip at iharap sa Sanhedrin, siya ay iniwan ng kanyang mga kaibigan at alagad kay San Juan, Santa Maria Magdalena at sa kanyang inang si Maria. Ang kanyang ina na binata ang lahat ng hirap na dinanas niya ay nanatili sa piling niya maging hanggang kamatayan. Ang imahen na ito ay nasa pangangalaga ni Ginang Josefina Santiago at pamilya. Ang pagkapako ni Jesus sa krus. Nang dumating sila sa Kalbaryo, ay ipinako nila si Jesus at ang dalawang magnanakaw. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." At nang mag-iikatlo na, sumigaw si Jesus ng malakas, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Pagkatapos nito at bilang katuparan sa kasulatan, ay sinabi ni Jesus, "Nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak.
Itinuhog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng sopo at idinikit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang imahen ng pagkapako ni Jesus sa krus ay nasa pangangalaga ng SPPC Batya. La Pieta. Dahil nalalapit na ang pamamahinga, minarapat ng mga alagad na ibaba mula sa krus ang kanyang katawan upang mailibing. Ang imahen ng La Pieta ay nasa pangangalaga ni Ginoong Emong Valentin at pamilya. Nuestra Señora de la Angustia. Hinihiga nila si Jesus sa malinis na kayong lino at pinunasan ang mga sugat at bisig nito. Ang mga pako, krus at koronang tinik ang tanda ng kanyang pagpapakasakit para tubusin ang ating mga kasalanan. Ang imahen na ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ren Eusebio at pamilya. Santo Entierro. Matapos mabuhusan ng pabango at maibalot sa kanong lino ang katawan ni Jesus, ay dinala ng kanyang mga alagad sa isang libingang hindi pa nagagamit, ang libingang malapit sa Golgota. Ang imahe na ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Reynaldo Teodoro. San Jose ng Arimatea. Si San Jose ng Arimatea ay isa sa mga alagad ni Jesus, ngunit palihim lamang. Humingi siya ng pahintulot kay Poncio Pilato upang makuha ang katawan ni Jesus. Siya ang may-ari ng lugar na siyang pinaglilibingan ni Jesus. Ang imahen na ito ay nasa pangangalaga ng pamilya Santa Teresa. San Nicodemo, isang pariseyo at pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem na pinapalagay na kagawad ng Sanhedrin. Isa siyang lihim na alagad ni Jesus. Noong mamatay si Kristo sa krus, sumama siya kay Jose ng Arimatea, dala ang pabango upang kunin ang bangkay ni Jesus. Bago ilibing, pinahira nila ito ng pabango. Ang imahe ni San Nicodemo ay nasa pangangalaga ni Ginoong Yuli Francisco at pamilya. Santa Veronica. Ang salitang Veronica ay nanggaling sa wikang Latin na vera, icona o tunay na larawan. Sa belong ipinangpunas ni Veronica sa mukha ni Jesus habang pasan nito ang krus patungo sa Kalbaryo, ay mahimalang nagtaglay ng larawan ng mukha ng manunubos. Sa ngayon, ang belo ni Veronica ay pinaparangalan bilang isang relikya. Ito ay nakalagak sa isa sa 4 na pangunahing kapilya na malapit sa altar mayor ng Basilica de San Pedro sa Vatikano. Ang imahe ng Santa Veronica ay nasa pangangalaga ni Ginang Erlinda Nicolas at pamilya. Santa Maria, ina ni Juan Marcos. Si Santa Maria, ina ni Juan Marcos, ay isang babaeng disipulo ng ating Panginoon at ang ina ni San Marcos na isa rin sa 12 alagad ni Jesus at ang ebanghelista. Sa tahanan niya ginawa ang huling hapunan at ang tahanan niya ang saksi sa pagkakatatag ng banal na Eucharistia. Sa tahanan din niya nanatili ang ibang alagad at nang makatakas si San Pedro sa kulungan ay dito siya tumulay. Sinasabing sa tahanan din niya naganap ang kauna-unahang misa at ang kanyang tahanan ang nagsilbing tahanan ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga alagad. Ang imahe ng Santa Maria, ina ni Juan Marcos, ay may dalang susi, simbolo ng tahanan na pinagdausan ng huling hapunan ng Panginoon. Ang imahe na ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ruel at Ginang Marilu Benjamin. Santa Susana. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, at kasama niya ang 12 at ang ilang babae na pinagaling sa mga masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas, at si Juana na asawa ni Kusa, katiwala ni Herodes, at si Susana, at iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. Ang imahe na ito ay nasa pangangalaga
ni Ginoong Poypoy Teodoro Silvestre at pamilya. Santa Juana de Cusa. Si Santa Juana ay isa sa mga babaeng tagasunod ni Jesus. Asawa siya ni Cusa na katiwala ni Haring Herodes. Kasama ni Santa Maria Magdalena, tinustusan niya ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang imahe na ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Edmund at Lotlot Cruz at pamilya. Santa Maria de Betania. Si Santa Maria de Betania ay kapatid ni San Lazaro at Santa Marta na taga Betania. Sila ay malapit na kaibigan ni Jesus. Pinuri siya ni Jesus sa kanyang pakikinig ng mga aral. Binuhusan din ni Maria ng pabango ang mga paa ni Jesus. Ang imahen na ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Hener at Ginang Leticia Castro at pamilya. San Lazaro de Betania. Si San Lazaro de Betania ay kapatid ni Maria at Marta ng Betania. Siya ay pinakamamahal na kaibigan ni Jesus dahil noong siya ay namatay, ay binuhay siya ni Kristo. Ang imahen na ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ronnie at Ginang Marilyn Castro at pamilya. Santa Marta de Betania. Si Santa Marta ang pinakamatandang kapatid ni San Lazaro at Santa Maria, kung kaya't siya ang nangangasiwa sa kanilang bahay sa maliit na bayan ng Betania na malapit sa bundok ng Oliva kung saan sila nakatira. Ang imahen ng Santa Marta ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jose at Ginang Lita Caayos at pamilya. Santa Maria Salome. Si Santa Maria Salome ay pinsan ng mahal na Birheng Maria. Siya ay asawa ni Zebedeo at ina ni Santiago Mayor at Juan Evangelista. Ang kanyang mga anak na lalaki kasama si Pedro ay bukod tanging binigyan ni Jesus ng mga pribilehiyo higit sa iba pang mga alagad. Sila ay naging mga saksi, una sa pagbabagong anyo ni Jesus at ikalawa ang pananalangin sa halamanan. Si Santa Maria Salome ay isa sa mga babaeng disipulo na naglingkod kay Jesus. Siya rin ang humingi kay Jesus na ang kanyang dalawang anak ay paubuin sa kanan at kaliwang kamay nito. Ang insensaryo at naveta ang mga simbolong ginagamit sa imahe ni Santa Maria Salome. Ang imahe ng Santa Maria Salome ay nasa pangangalaga ni Ginoong Felipe at Ginang Virginia Teodoro at pamilya. Santa Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe ay nakatatandang pinsan ng mahal na Birheng Maria. Siya ay naninirahan sa Capernaum, malapit sa ating Panginoon, sa panimula pa lamang ng pangangaral nito sa mga tao. Ang imahe ng Santa Maria Jacobe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ramon at Ginang Mirna Pascual at pamilya. Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria Magdalena, ang tanyag na babaeng nagsisi, nagbago at sumunod kay Jesus mula sa isang mahalay at magulong buhay at makaraang alisan ng 7 demonyo. Idinugtong niya ang pangalang Magdalena sa kadahilanang siya ay taga Magdala. Ang imahe ng Santa Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ni Ginoong Victoriano Francisco at pamilya. San Juan Evangelista. Si San Juan Evangelista ay isa sa 12 alagad ni Jesus. Kilala rin siya bilang tagapagpalaganap ng mga aral ni Jesus sa kanyang ebanghelyo. Kasama sina San Pedro at Santiago, nasaksihan nila ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kanya nakapangalan ang ika-4 na ebanghelyo, ang 3 liham sa Bagong Tipan at ang libro ng mga pahayag. Ang simbolo ni San Juan ay ang libro, panulat at ang agila. Ang imahen ng San Juan Evangelista ay nasa pangangalaga ni Ginoong Melquiades Mariano at pamilya. Birheng nagdadalamhati.
Sa kabutihang loob ng Panginoong Hesukristo ay nakita ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pangitain ang lahat ng nangyayari sa kanyang anak sa panahon ng paghihirap nito. Sa kanyang pagpapakasakit, nakuha ng ating Panginoon ang kasiyahan mula sa pag-ibig at kabanalan ng kanyang ina. Ang imahen ng Birheng nagdadalamhati ay nasa pangangalaga ni Ginoong Carlos at Ginang Segunda Santos at pamilya.